Noong Biyernes pa talaga itong video na to mga mare at ngayon ko nga lang na-upload. Medyo tinanghali nga paggising si Ate Cassie at si Megan dahil magche-check lang naman daw sila ng mga test paper. Ibinigay na nga ang ID ni Megan kaya naman nagpa-customize na nga ako nitong ID lace. Pinalagyan ko pa nga ito ng pangalan ni Megan na tamang-tama lamang para sa isang elementary student. Nagkakatuwaan pa nga kami dyan dahil parang sinusuotan ko si Megan na medal. Nakakatuwa pa nga mga mare dahil palagi nga sila nagpapalit ng bag ng ate niya. Malapit lamang din naman ang school ni na Megan dito kaya naman kahit nga medyo tinanghali na siya ay makakahabol at makakahabol pa rin. Si Ate Cassie naman ay nasa kabilang nayon pa nga ang eskwelahan kaya naman kailangan pa nga niyang sumakay ng toda. Actually, pwede namang maglakad. Kaso nga lang sabi ko nga ipapawisan lamang siya. Pagkaalis nga ng mga bata ay nakita naman namin na nag-anak na pala itong aming alagang rabbit. Naaligaga pa nga kami ng aking buyok dahil hindi naman namin alam kung anong gagawin at first time nga lang namin mag-alaga ng ganito. Maya-maya naman ay may dumating na nga akong parcel at ito nga yung parcel na in-order ko para sa aking mother-in-law. Nananahi kasi siya mga mare kaya naman hirap na nga siya sa paglilinis ng bahay. Ito nga yung in-order ko na vacuum cleaner from Dearman. Sigurado ako na matutulungan siya nito paglilinis dahil one click lamang ito at matatanggal na lahat ng alikabok sa bahay nila. May kasama pa nga itong manual mga mare pero aminin natin na hindi naman talaga natin ito binabasa. Napakahaba nga rin ang cord nito kaya hindi na nga siya mahihirapan magpalipat-lipat pa ng pwesto. Alam ko matagal na nga itong pangarap ng aking bianan kaya naman tinupad na nga natin. Napakadali nga lang din itong i-assemble mga mare at kahit nga hindi mo basahin ang manual ay magagawa mo nga ito. Tamang-tama nga lang ang laki nitong filter at nakakatuwa pa nga dahil kitang-kita mo nga ang mga libag na nakukuha mo. Pagkatapos ko naman itong i-assemble mga mare ay tinesting ko na nga ito at pinaglinis ko na nga rin ang aking mother-in-law. Abay syempre kailangan din nating magsip-sipan eh. Charis! At ang maganda pa nga dito mga mare ay hindi nga siya ganoon kaingay, hindi kagaya ng dati nating nabibili ng mga vacuum. Pwede nyo nga itong gamitin vertically at pwede rin namang handheld, depende sa inyong paggagamitan. Sunod ko naman ginamit itong flat nozzle at para nga ito sa mga singit-singit ng ating mga bahay na hindi kayang abutin ng floor brush. Diyos ko mga mare, akala ko nga ay napakalinis na nitong bahay pero napakadami ko pa rin nakuhang alikabok. Ang bianan ko na yata ang pinakamalinis na bianan sa buong mundo kaso meron talaga tayong mga dumi or alikabok na hindi natin nakikita at hindi kayang linisin at tanging Dearman DX700 lamang ang makakagawa. Tingnan nyo naman mga mare at napakarami pa ring alikabok ang aking nakuha. Hindi ka na nga rin maiinis sa mga cord na naglangkawas dahil may sarili na nga siyang lalagyan. Kaya naman kung bet nyo nga rin ito mga mare, alam na ang link nasa comment section. Kinagabihan nga mga mare ay pumalaot na naman nga kami ng aking buyok dahil dito nga ulit kami matutulog sa bangka. Syempre nagdala na nga rin kami ng mga gamit kagaya na nga lamang ng thermos at mug dahil hindi pwedeng hindi kami magkakape doon at banglamig nga. Nasa dulo pa nga nitong malalaking bangka ang aming lunday kaya naman tumawid nga muna kami dito. Doon talaga inilalagay ng aking buyok ang aming lunday sa dulo para hindi na nga kami mahirapan sa pag-alis sa mga dilihan. Kokonti lang naman ang lili dito sa aming harapan kaya madali na nga kaming nakalabas. Hanggat nakakahuli nga kami ng dulong ay araw-araw na nga kaming papalaot ng aking buyok. Napakasarap nga ring matulog sa bangka mga mare at fresh na fresh nga ang hangin at di mo na nga kailangan pa ng electric fan. Kapag nga walang kuryente sa aming nayon ay madalas talaga kaming natutulog dito sa aming bangka. Nagsawa na nga yata ang mga water lily dito sa harapan ng aming nayon kaya naman nagsilayas na nga sila. Fast forward nga mga mare at nagising na nga kami dyan ng madaling araw at naghalong na nga ang aking buyok. Kapag manguhuli ka naman ng dulong ay kailangan mo nga itong lagyan ng ilaw para maliwanag at dito nga maglalapitan ng mga isda. At kapag naglapitan na nga ang mga isda sa liwanag at nagkasama-sama na nga sila, ito na nga ang time para salukin mo nga ang mga ito. Akala ko nga nung una ay madali lamang manghuli ng dulong pero napakahirap pala dahil puyatan nga ito. Mas maagap nga kumilos ay mas marami kang mahuhuli kaya naman ang mga tao nga dito sa amin ay alas 12 pa lamang ng hating gabi ay nagpapalautan na. Pwede ka rin namang makahuli nito sa araw pero mas madali nga daw sa gabi dahil nag-iipon-ipon nga sila sa liwanag ng ilaw. Alas 3 na nga ng madaling araw nang magsimulang maghalong ang aking buyok at marami-rami na nga daw siyang nahuhuli. Kaso nga lang ito nga ay magkahalong yap-yap at dulong kaya hindi mo talaga masisigurado kung gaano karaming dulong ang aming maitatakal. At kung nakarating ka nga hanggang dito ay baka naman pa-comment kung taga saan ka at papindot na rin ang follow button para palagi nga kayong updated sa mga susunod kong videos. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.